Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toys, pag-usapan natin itong nasa ating screen. Ang trust at performance rating ni VP Sara lumagapak ng 10%. Ito po ang kauna-unahan na inabot ni Vice President Sara Duterte. Yung kanyang trust ratings ay bumagsak po below the majority threshold. Ano ba yung majority threshold? Yung 50%. So bumagsak po ang trust ratings ni Sara Duterte. Ibig sabihin, nabawasan po ang nagtitiwala dito sa ating Vice Presidente. Ayan mga kababayan. Pero bago natin ituloy, meron lang akong good news sa inyo, ating mga kababayan. Good news po ito good news. Etong ating mga kababayan na benepisyaryo po ng PhilHealth. Etong mga outpatient emergency services ay covered na po ng PhilHealth. Ayan mga kababayan, kasi dati kinakailangan ma-confine ka bago ka i-cover ng PhilHealth. Pero ngayon mga kababayan, nagising na etong mga tulongges na to. Kinakailangan talaga pukpukin pa kayo bago kayo magsikilos Ito mga kababayan, basahin natin itong report para sa kaalaman ng mga PhilHealth contributors. Doon sa sa mga miyembro ng PhilHealth dapat malaman niyo to. The PhilHealth will now pay for emergency procedures and other services for patients who do not need to be confined in hospitals. Okay, under its Outpatient Emergency Care Benefit OECB package na nagsimula nitong January 1 through PhilHealth Circular Number 2024-033, all patient services and commodities given at the emergency department and accredited healthcare facilities will be covered, including services provided before a patient's arrival such as transport to the emergency department. So ganito mga kababayan, kapag ikaw ay dumating sa emergency ER, ngayon, lahat ng gagawin sa'yo, ito mga kababayan, lahat ng gagawin sa'yo, at hindi ka naman na-confine, sagot po yan ng PhilHealth. Kasi dati, kahit anong gawin sa'yo doon mga laboratories, check-ups, hindi po sagot ng PhilHealth. Kasi nga po hindi ka na-confine, pero iba na po ngayon mga kababayan, dapat malaman nyo to Ito pong package also applies to patients who do not require hospital admission and are discharged within 24 hours after arriving at the emergency department or die while seeking emergency treatment. Ito yung mga covered Tandaan po ninyo, isulat nyo na po ito sa papel. Ano ba ang mga covered? Ito, highlight natin Ito yan mga kababayan, yung naka-blue. Ang cases covered under OECB. Ano yung OECB? Tandaan ninyo. Itong Outpatient Emergency Care Benefit. Kasama dito yung dizziness, diarrhea, persistent vomiting, elevated blood pressure, non-traumatic bleeding, seizures, severe headache, and sexual assault. Also included are essential emergency care services such as diagnostic, electrocardiogram, emergency department services, nebulization, intubation. Kapag kayo ni-nebulize, covered po ng PhilHealth yan. Kasi dati hindi covered yan kasi hindi ka naman na-confine So, imaging, x-ray, CT scan, laboratory, blood test, and medicines, sagot po yan ng PhilHealth. Simula po January 1. So, dapat alam po nyo yan, mga miyembro ng PhilHealth. Hindi po porke hindi kayo na-confine, hindi po covered ng PhilHealth. Covered na po ng PhilHealth yan. Buti kahit pa paano nagising-gising itong PhilHealth. Alam nyo pinakamaganda, dapat dagdagan nyo pa itong serbisyo ninyo sa taong bayan. Tigilan nyo na muna yung yung invest. Hindi naman yan trabaho ng PhilHealth. Trabaho ng PhilHealth ay tulungan itong ating mga kababayang mahihirap, itong mga pasyente sa ospital. Ibigay nyo po yung karapat-dapat sa kanila. Antindi nyo maningil. Tapos paghihingi ng benepisyo, walang pahirapan. So ito, isa po ito sa magandang nangyari ngayong taong 2025. Ito pong Outpatient Emergency Care Benefit. Ayan mga kababayan, ipagkalat nyo po ito sa mga kilala nyo pa na miyembro ng PhilHealth. Okay? So, ayan mga kababayan, isa sa good news natin ngayong 2025. At ito,
Ito mga kababayan naman, sa screen nakikita nyo na naiiyak po si Mayor Hanny Lacuna. Bakit po siya naiiyak? Kasi po, ito na. Ito po kasi, Pedro Hill Residences, ang nangyari po dito ay rent to own na. Okay, rent to own. Ibig sabihin, magbabayad ka, pero darating ang araw, mapapasayo yung property. Ito ang Pedro Hill Residences. Kasi dati mga kababayan, alam niyo, nagbabayad sila buwanan. Pero yung binabayad nila ay deposit lamang. Ibig sabihin, kung ikaw ay aalis na sa lugar, ibabalik sa'yo yung nahulog mo. Halimbawa, 10 taon ka na andyan. Di malaki-laki yung perang naipon mo. Sabihin mo, 2,000 sa isang buwan. 2,000 times 12 sa isang o 24,000. Tapos, tumagal ka 10 taon, di 240,000. Ngayon naalis ka, ibabalik daw sa'yo yung 240,000. At kung may sira dun sa condo na parang nangyari, inupahan mo, ibabawas yung magagastos para mapagandang muli yung condo unit. Yun yung dati. Yun yung panahon ng nakarang mayor. Pero ngayon, binago na yan ni Mayor Hanny Lacuna kasi eto mga kababayan, sureball na mapapasayo yung condominium. Mapapasayo na. Hindi katulad dati, walang kasiguruhan. Kasi deposit ka lang ng deposit. Okay naman yung maningil kasi nga, baka sirain o kaya baka ibenta. Binigay mo tapos pakikialaman mo pa doon sa may-ari. Di ba? So, hindi mo talaga ibinigay. Pinaupahan mo lang. So, wala silang karapatang ibenta. Na mali naman kasi talagang ibenta. Kasi binigay sa'yo ng gobyerno na mababang presyo tapos ibibenta mo. So, nangyari pinagkakitaan mo. So, para makaiwas daw doon, magde-deposit ka. Hindi mo pwedeng ibenta. Pero ngayon, rent to own. Ano ba yung rent to own na yan? Paano ba yan? Ito. Basahin ko lang yung post ni Mayor Hanny Lacuna. Mga Manileño, alam namin ang pangarap ninyo magkaroon ng sariling tahanan. Isang bahay na hindi lang inuupahan, kundi talagang sa inyo. Tutuparin na po natin yan ngayon. Masaya po akong ibinabalita sa lahat na ang bagong Pedro Hill Residences sa San Andres Bukid ay rent to own na. Yan mga kababayan. Hindi po gaya sa mga naunang pabahay ng lungsod. Dito po ay hindi na po kayo basta magbabayad ng buwan ng upa na walang kasiguruhan. Sa halagang 2,000 o 3,000 kada buwan. Ngayon sinasabi ng iba, bakit may bayad pa? Siyempre. Magreklamo pa ba kayo? 2,000, 3,000 kada buwan sa condominium? Walang yan. Magkano ba ang condo ngayon? Magkano upa sa condo? 40,000, 50,000? Ayan, 2,000, 3,000, magreklamo ka pa. Sa halagang 2,000 o 3,000, magiging sa inyo na ang tahanang ito sa sandaling mabayaran ninyo ng buo. Walang masasayang na pera at wala na ring pangamba. Okay, so ganun po ang mangyayari mga kababayan. Ayan po yung binago ni Mayor Hanny Lacuna dun sa unang patakaran nung nakaraang mayor. Kasi dati bayad ka ng bayad, hindi ka naman sigurado na mapupunta sa yung unit. Pag aalis ka, hindi mo naman makukuha ng buo kasi sigurado may madudumihan dun sa unit. Siya ngayon ibabawas. Baka ngayon, mangyari pag inayos ng kontraktor, baka kumita pa yung kontraktor. Diba? Baka malaki pa ikaltas. Mangyari, nasira yung nadumihan yung pintura, baka singiling ka ng sobrang laki. Wala ka naman magagawa. Diba? So, mas maganda, maging sayo yung unit. Diba? At syempre, kapag sayo na talaga, iniingatan mo yan. So, congratulations kay Mayor Hanny Lacuna. Mas maganda po yung ganyang klaseng patakaran kaysa dun sa nagdaang mayor na parang nagde-deposit ka lang. Kumbaga, rent to rent. Hindi po rent to own. Kasi pangit kasi. Naguhulog ka, pagdating sa dulo, yung hinulog mo, na parang hinulog mo sa alkansya, mababawasan kasi sigurado ako maluluma yan Kahit ingat na ingat ka dyan, maluluma yan ngayon, babawasan. Eto hindi. Hulog ka lang hulog hanggang matapos mo. Pag natapos mo na, di sa'yo na yung kabahayan, yung condo. Big time. Condominium. Ayan po ang yan po ang
ginawa ng pamunuan ng lungsod ng Maynila sa pangunguna ni Mayor Hanny Lacuna. Kaya kung ako sa inyo mga kababayan, sa darating na eleksyon, doon po tayo talaga sa may puso. Hindi yung nagpapapogi lang. Doon po tayo sa totoong naglilingkod at mahal po ang ating mga kababayan dyan. Yan po sa lungsod ng Maynila. Kaya yung mga trolls dyan, hello mga trolls! Sigurado marami na naman sasabihin to laban kay Mayor Hanny Lacuna, itong mga tulongges na trolls. Okay, balik na po tayo dito kay Sara Duterte mga kababayan. So, eto nga lumabas na panibagong survey na kung saan bumagsak nga ang trust ratings at performance ratings ng ating Vice Presidente. Ito po ang katunayan na talagang ayaw na ng taong bayan dito sa mga Duterte. Wala na pong 50%. Yung majority threshold. Talagang bumagsak na. Ano ang sabi dito mga kababayan? Ayon sa Okta Research, ang kanyang trust ratings mga kababayan na dating 59%, ngayon po ay 49% na. Third quarter ay 59, ngayon 49. Ang laki po nung ibanagsak na yun, 10%. Wala na po sa majority. Bagsak na po siya sa majority. Kaya wag nilang sasabihin na pinagkakatiwalaan sila ng majority ng mga Pilipino. Kasi 49% na lang ang nagtitiwala dito sa ating Vice Presidente base po dito sa Okta Research. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito na talagang nawawala na po ng tiwala ang taong bayan kay Vice President Sara Duterte. Mga DDS na lang naman talaga ang talagang nagtitiwala dito. Saka yung INC. Saka yung Iglesia ni Cristo. Ayun lang naman ang talagang bilib na bilib pa rin dito. Kaya nga gusto na i-impeach ito ng taong bayan eh. Gusto nang ma-impeach. Ang dami na pong impeachment complaint na ipinasa, 3, meron pa pang 4. Tapos itong INC gustong harangin. Para saan ba talaga kayo? Ano ba talaga pinaglalaban ninyo? Kapayapaan ba? O ang mga Duterte? Tanong ko lang sa INC. Talagang kapayapaan ba? Kasi kung gusto niyo ng kapayapaan, dapat maalis yung katiwalian. Maalis yung pagnanakaw. Maalis yung paninirang puri. Diba? Saan ba galing yung mga yon? O doon sa doon sa nandun sa rally ninyo. Diba? Yung grupo nila nandun sa rally ninyo. Pinasigaw nyo pa nga yung isa Pinagsalitaan nyo pa binigyan ng pagkakataon para mangampanya. So yan mga kababayan, talagang mukhang tagilid na po itong si Sara Duterte at bagamat sinabi niya na seriously kinoconsider niya ang pagtakbo sa 2028, serious din ang taong bayan na sinasabi nilang wala na silang tiwala dito sa ating Vice Presidente. So kung ngayon pa lang ay nakikita na natin na pabagsak na ang kanyang popularidad, mas lalo siguro sa 2028. Kasi ngayon pa lang pabagsak na Pagdating ng 2028, wala na. Lagapak na talaga. Kung ngayon 49% na trust ratings, baka pagdating ng 2028, 28 na lang. Diba? So, yun lang muna mga kababayan ng ating update. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang balita, ingat po tayong lahat. God bless po.